Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities in order for each member to be strengthened in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in spreading the words of God for more people to know Him as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018. God used challenges to test this group and was again reunited on March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through and with the help of Sister Annalyn Aswere Oli, and with her output brings them to Mr. Joseph Amisola Agnad for YouTube posting. As by God's grace, He will lead us to other platforms. Of course, we still cannot forget our connectors via track line where we were originally and still are being heard. Before we start our Bible sharing for this time, let us first listen to our CDCM theme song, composed by Mr. Joseph Agnad, originally interpreted by Mr. Wilmar Torregosa, and now reinterpreted by the CDCM Reunited Angels. Kami isang grupo na naglilingkod ng buong puso kay Jesucristo na nagligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod magpakailanman pagkat minamalas sa amin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang pinakalayunin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo upang tanggapin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay espiritu. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang nais namin sa lahat ng mga miyembro, lumago kayo sa tulong ni Jesucristo upang balang araw makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang CDCM ay nag-aanyaya sa inyong mga kapatid ay sumali na magkaisa na makinig ng kanyang mga salita at ipatupad ang kanyang mga gawa. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro
pagkalinga. Sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Lapit na po ang Christmas. Ilang araw na lang, Christmas na. Siguro naman dyan, may mga nakamit na tayong mga regalo. At hindi natin may pagkakaila, every minute, every day, nakakamit tayo ng mga blessing mula sa Panginoon. At hindi nakuha natin pa ito mabilang. Kaya, anumang blessing yan, anumang regalo yan na nakakamit natin, ay huwag sana nating makalimutan din ang Panginoon. Kaya, tayo na dumako sa Bible sharing upang atin na mga regaluhan ang Panginoon. At ang inyong preside ngayong gabi, Sister Arza May Lumetic Diceles, mula sa Rizal, Quezon. Kaya, atin na po ang pisahan ang ating Bible sharing sa pamamagitan ng paghandog sa Panginoon ng makalangit na awitin by Brother Christian Dolores at susundan yan ng panalangin ang iyong likod. Sa'yo nadarama ang tunay na ligaya kahit nasasaktan. Pagkatao'y sugatan, ikaw ang palaging laman nitong isipan. Sa bawat sandali, di ko malilimutan. Luhay di mapigil, diwa'y nalulumbay, tanging pag-ibig mo ang siyang kaligayahan, hindi magbabago. Sumpang binitiwan, ipaglalaban ko hanggang kamatayan. Tanging ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasag sa sikayo. Sa piling mo'y hindi mabibigo hanggang langit. Ikaw ang aking kasuyo. Salamat, o sinta, at laging nariyan ka. Inaasam tuwina ang ating pagkikita, matamis humimlay habang ika'y hinihintay. Tunay na pag-ibig, wala nang papantay. Tanging ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasag sa sikayo. Sa piling mo'y hindi mabibigo hanggang langit. Ikaw ang aking kasuyo. Hirap ng kalooban, dalangin ko'y lunasan. Huwag mong pabayaan kailanman.
ng puso, lakas at kalasag sa sikhayo. Sa piling mo'y hindi mabibigo, hanggang langit ikaw ang aking kasuyo. Ikaw lamang ang pag-asa ng puso. Yes, Lord. Ito nga lang ang pag-asa ng aming puso. Lord, maraming salamat at binigyan mo kami ng kalakasan na natipon-tipon muli sa aming gawain ngayon na Bible share. Bigyan mo kami garod ng mas malawak na pag-ibig at puso upang aming mas maintindihan kung ano man ang sasabihin ng aming tagapagsalita. At bigyan mo nawa siya din ng kalakasan upang kanyang maibahagi ng maayos ang inyong mga salita. Panginoon, maraming salamat. At hinihiling namin upang maayos na maumpisahan at matapos namin itong gawain na to, ay bigyan mo kami ng kaayusan, pagkakaisa sa bawat isa. Panginoon, maraming salamat at binabalik namin ang papurit ko sa salamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. At maraming salamat, Brother Christian, sa napakagandang awitin na yan na sinundan ng aking panalangin. Panalangin natin sa Panginoon. At ngayon po, mga ka-YouTube channel, please makinig ng maayos and huwag kalimutang paki-like and share ang ating YouTube channel upang mas madami pa po ang makinig. At mga kasama naman sa WhatsApp, huwag lang kayong bastang yung parang nag-a-attendance. Pagkos ay pakinggan natin ng maayos at babahagi sa atin ng ating tagapagsalita. Kaya binibigay ko na po ang pagkakataon sa ating tagapagsalita, walang iba kundi ang ating kapatid o si Sister Gemmaline Mangayan. Sister Gemmaline, 1, 2, 3, go! Thank you. Maraming salamat, Sister Arza. At para sa gabing ito, ang ating pag-aaralan ay mula sa Kawikaan, Kabanatang 12, ikalawang talata, na nagsabing, si Yahweh ay nalulugod sa matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagaling. Or in Proverbs chapter 12 verse 2, good people obtain favor from the Lord, but He condemns those who devise wicked ways. Again, Proverbs chapter 12 verse 2, good people, wait lang, yun, good people obtain favor from the Lord, but He condemns those who devise wicked ways. Again, Proverbs chapter 12 verse 2, good people obtain favor from the Lord, but He devises or but condemns those who devise wicked ways. Again, Proverbs chapter 12 verse 2, good people obtain favor from the Lord, but He condemns those who devise wicked ways. Kawikaan, 12 kabanata, 2 talata. Si Yahweh ay nalulugod
sa mga tweed, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Okay, akin munang bibigay ang aking reflection. Kasunod ninyo mga kapatid sa WhatsApp Messenger. Kung sino ang nakapag-memorize, siya rin ang magbibigay ng reflection. So, memorize, then reflect. Ayan. Simula pa ng pagkabata, tinuruan na tayo ng mabuting gawin ng ating mga magulang. Huwag ganyan, huwag ganito. Igalang nung bata tayo, ang simula sa atin, paggalang sa mga matatanda. Ngunit as we grow, tinuruan tayong kung paano pakisamahan ang nakababata sa atin, kung paano gumalang sa kanila din. Paano natin malalaman ang gawin natin kung masama nga ba or mabuti? Through discerning from the Lord. Alalahanin natin palaging mag-pray sa ating Panginoon. Kasi there are times na nakabubuti kaya itong gawin ko. There are times kasi na may mabuti siyang maidudulot. Pero hindi lang natin nalalaman na sama pala ang may dudulot sa atin. Hindi natin alam, it might bring us to condemnation of the Lord. Hindi natin alam, it might not, or the Lord might not give us favor. Sa pagsunod sa 10 Commandments, yun ang basic way para maitama natin ang ating mga maling gawi. Para masabing tayo ay, or upang maging kalugod-lugod ang ating mga gawa, or tayo ay maging kalugod-lugod kay Yahweh ang ating Panginoon, or for us to obtain favor from the Lord. Kasi yun nga, yung sabi doon, good people obtain favor from the Lord. But He condemns those who devise wicked ways. Kaya nga tayo patuloy na nag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. Patuloy tayong ini-encourage na magbasa, mag-reflect. Patuloy na nagkakaroon ng personal and group devotions para patuloy na maitama tayo. Hindi naman, yun nga, we are still on our way to our holiness. Kung paano tayo maging banal. Kung paano tayo maging righteous. Wala namang pinanganak sa atin. Hanggang kamatayan righteous na, holy na. Kaya tayo pinagbibigyan or pinagkakalooban ng Panginoon ng mga pamamaraan kung paano mangyayari yan sa ating buhay. Para in the end, tayo'y kanyang kaluguran, tayo'y kanyang bigyan ng favor. Again, Proverbs chapter 12 verse 2. Good people obtain favor from the Lord, but He condemns those who devise wicked ways. For Kawikaan, 12 kabanata, 2 talata, si Yahweh ay nalulugod sa mga matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Okay? For those who were able to memorize, you may unmute. Ayun, praise God. Proverbs chapter 12 verse 2 says, the Lord, ano? Ano yung umpisa niya?
Good people. The good people, Good people yeah, obtain. the good people gets favor. Huh? Good people obtain Okay. Good people favor from the obtain Lord. okay, good people obtain favor from the Lord, but he condemns He who condemns devise wickedness. those who devise Or wicked. those devise wickedness. Proverbs chapter 12 verse 2, good people obtain favor from the Lord, but he condemns those who devise wickedness. Who Who devise wicked ways. wicked ways. Kawikaan 12 at 2, talatang 2. Si Yahweh ay nalulugod sa mga mabubuti, ngunit sa mga masasama, Matuwid. sa mga matutuwid, ngunit sa mga masasama siya ay nagagalit. For my reflection on this, para sa akin, kung nakikita nyo doon sa sa verse 1 ng chapter 12, connection po ito. Whoever loves discipline loves knowledge, that who hate correction is stupid. Kung minsan sa buhay natin, galit tayong nakokorek. And doon sa 2, sabi niya doon, kung ayaw mo nakokorek, you are devising or you are doing bad things. Or you are making wickedness into your life. Ito yung nagiging bunga ng stupidity. Stupid, pagkaka-stupid ng isang tao. Kasi mas ginagawa niya kung ano ang mas nais niya. No? Gusto niya na maging mayaman, kaya kahit alam niyang mali ang gumawa ng masama, gagawin niya para lang siya ay yumaman. Alam niyang masama ang ganitong bagay, pero para saan niya mabuti yung kanyang magiging hinaharap, kaya gagawin niya ito. In short, kapit sa patalim. Nalimutan niya na merong Diyos na nagbabantay sa bawat isa. Merong Diyos na nagbibigay paalala sa ating lahat. Yun nga sabi ng ating sa ating sharer ngayong gabing ito, Sister Gemma, mula bata pa lang tayo, tinuturuan naman na tayo ng mga magulang natin sa mga mabubuting asal. But sa ating paglaki, bakit kaya kung minsan mas nawawala tayo ng daan? Dahil sa environment, dahil sa secular na mga gawa. Na kung minsan parang tingin natin mas maganda dito ako. Minsan sa buhay ko mismo nakikita ko yung isang bahay, parang ang saya-saya nagtatawanan doon. Doon sa bahay namin, hindi ganyan Walang nagtatawanan. Halos kami lang nandun. Paano kaya mapabilang ako sa ganyang bahay? Pero, yun pala, doon sa mga masasayang bahay na yun ay pagkatapos ng kasiyahan, punong-puno ng away pa rin. Yun kung minsan may mga pangarap tayong gawin sa ating buhay at dahil yun ang nakikita natin na mas maganda, ay hindi na natin nakakita yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ayaw natin magpakorek kung minsan. Mas gusto natin gawin ang gusto natin. And resulting into a wickedness na kinagagalitan ng Panginoon kasi ang nais ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Pagkat ayaw niya na tayo mapahamak. Ayaw niya na iba yung tutunguhin natin. Yun lang naman ang nais ng Diyos yung mapabuti ang buhay natin. So, ayun po ang aking maidadagdag dito. Naway, ang Panginoon ang malugod sa buhay na mabuti. At hayaan natin na ang Diyos ay mas lalong gumalaw sa buhay natin at painggan natin ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. God bless. To God be the glory. Maraming salamat ko, brother. At meron pa po ba dyan gustong mag-reflect? Naka-memorize po.
kung meron po kayong reflect na i-share po dyan ay babahagi. Five, 4, 3, 2, 1. Alam ko, marami pa po dyan gustong mag-reflect pero hindi lang makapag-mute or nahihiya lang magsalita. Pero yun nga naman, oo nga naman. Hindi porket sabihin na natin na ang sama-sama niya, hindi siya gusto ng Panginoon. Yun yung gusto ng Panginoon kasi ang bait-bait. Hindi po ganun. Ang inukan lang po ng Panginoon is try natin ang best natin, gawin natin lahat ng makakaya natin, sumunod sa Kanya, gawin yung mga ang mga kagustuhan niya, upang siya'y mapasaya. Na, katulad na lamang po ng kagustuhan ng ating mga magulang, galangin natin ang mga nakakatanda sa atin. Ganon. Katulad ng Panginoon, love each other, mahalin mo ang bawat isa. Ganon po. Kaya, mga ka-YouTube channel, is thank you sa pagkikinig ng ating YouTube channel. And don't forget, paki-like, share, and subscribe ang ating YouTube channel para mas madami pa pong makarinig nito. At maanyaya tayo para sila'y makinig din ng ating YouTube channel. And mga kapatid naman po dito sa WhatsApp, alam ko na palaging kayo din, pero din po sana tayo ng ibang mga kasama natin. Alam ko, hindi lang maya, hindi lang 5, 3, 4, or ilan lang ang nandito sa WhatsApp Messenger, maya, punong-puno na, madami na. Kaya, maraming salamat at pray na mas dadami pa tayo. Kaya, akin naman pong binibigay ang pagkakataon sa ating kapatid na si Brother Joseph para sa closing song na susundan ng closing prayer ng ating kapatid na si Sister Gemaline at ang inyong presider po ulit. Nagbababay na po sa inyong lahat and a blessed evening po sa inyong lahat sa ating pansamantalang pamamahinga. And ang Panginoon ang siyang magpatuloy sa atin na mag-bless sa bawat isa. Maraming salamat po and thank you. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans roars and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When we
the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you muli sa pagkakataon na binigay mo sa bawat isa sa amin upang papurihan ka sa pamamagitan ng pag-aaral na muli ng mga salita mo na siyang magsisilbing paalala sa bawat isa sa amin o magsisilbing kalakasan namin. And Lord, we know at times na nagiging masama kami sa aming mga kapwa at sa'yo din. Maraming salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na kinaluluguran mo ang mga tuwid. Tulungan mo kami ituwid ang mga mali naming gawa at magpatuloy na maging matuwid para sa karangalan mo at para ikaw ang makilala ng aming mga kapwa, ng aming nakakasalamuha dito sa mundong ibabaw. Teach us more and more to be good and to do good, to say good things, and to think good thoughts as we live this life. This we ask in Jesus' name. Amen. That ends our Bible sharing. In order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel, CDCM Reunited Reunited Ones. Hit all so that you won't miss any of our posts. Also like and follow our Facebook page, CDCM Reunited, and let us continue to encourage each other. Join us again with this activity next week. Thank you and God bless. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.